Yeah, you can. But like, but she's gone, oh so gone. Nowhere else to run. Left alone, all alone. Oh, what have you done? Eyes have closed. The pain it grows. Where it hurts the most. Vanish without a trace. Can't even remember your face. Everything's without the sun. Ano yan sa mga kabanda mo? Sarap talaga. Trabaho lang. So dark this empty place. No more home. No shit. Nakabit ka. No throne. Ano ito? A man on one's own. ngayon nag-separated yun. Tapos yung sakit, You left me 4-piece kayo, no? hanging here on my own. but, four. A king without a throne. You are nowhere to be found. Well, I'm screaming, not making a sound. Medyo marami doon. Silently screaming. Konting chika-chika. Ano? Hindi kasi siyempre ganito kasi talaga nag-dance na ito yung ano naman ang lyrics pinatay ko from intense na podcast. Shut up! Kwentuhan. Ang kita mo sa tindahan. Uy! Ay! Basta ako! Hindi yung ganun. Sakto. Sabi. Siya ko dyan Salamat. Hindi tama sa local. Hindi yung show na ano ko yan, pwede i-charge sa US. After that, parang nag-gilid lang nila. Hindi na may nakapalad sa ibabaw. Uy! Teka! Baka nakikita ito nakatapos. Now I'm tired and lonely. The great pouring Now. over my Kaya wala I'm so lost Wala without ba? you. Wala. Saan? Bakit ka ng t-shirt, diba? No more home. No shit. No throne. So, pagdalit natin siya na i-kaya industry. I'm barely misery. Kamalas-palas. I stand close. Nung nasira ang panay. It's 450 yan. Yun na. What? just let me. Just let me. Just let me. O yun, alam mo na makatapos tayo ng tampo. Pastor, napaka-knowledgeable mo dyan, naririnig ka sa ere. Bakit? Lolo na pa. Alright. Na tayo, medyo kwento lang tayo. You motherfucker. Alright. Okay, good evening. Yun yung Bruno. Title nun, Hope. Yun, good evening sir. Magandang linggo ng gabi. Caught off guard na naman si Johnny Boy. Ay, teka, naka-off yung camera ko. Ayun, magandang linggo ng gabi, everyone. Remind ko lang, yung schedule, nag-release na yung local brew ng schedule natin for this month up until April. Check ko lang ulit yung schedule, 1 second. Ayun, i-plug ko lang yung upcoming shows namin. Sa March 1st, we'll have Vids. And then March 14, our first event. Siyempre, sa pagkipagtulungan ng Stellar Production, this is happening on sa Motorista Bar in Quezon City. There will be having the following bands. Teka lang. Sorry, I'm not prepared.
Ano ba yun? Party Janetti, Kathala, No Wankers, Love Core, Blackout Aurora, Return to Eden, LADR, Whiskey Version, and Balatenga Boys. Again, happening on March 14, Saturday yan, 7 p.m. May ticket po tayo, 100 pesos lang. Kahit estudyante, kayang-kaya to. Again, this is happening sa Motorista Bar in Quezon City. Show starts at 7 p.m. That's Local Brew 126, courtesy of Stellar Production. And sa schedule natin, going back to our schedule, again, that's on March 14, Local Brew 126 and Stellar Production sa Motorista. And then on April 5, we'll have Death Threat. And then on April 12, Gin, Rum and Truth. And then in April 19, Negative 13th X-Ray. Okay, happening very soon. Up until April, meron na tayong nakapila. But for now, we have Anton Bruno of the band Bruno. Welcome, sir. Thank you, sir, for taking time tonight. And welcome to Local Brew. Kumusta, sir? Okay naman, sir. Gano okay na okay or okay na okay or saktong okay? Yeah. Ako. Okay Any past shows? Kumusta yung mga gigs natin lately? Okay naman din. Okay. Ano ba? Okay naman yung mga kasama. Okay naman yung mga gig. Okay naman yung mga venue. Pati yung mga prod. Ano ko lang ha. 4-piece band kayo dito sa namin, sa record namin. We have you on vocals, Anton, Yes, sir. rhythm, and lead guitars. Yes, sir. Paki-confirm na lang kung ito pa rin current lineup niya. Mox Calma sa bass, Ariel Bergado, lead and rhythm guitars, also doing backing vocals. And then TJ Cardona doing percussions or drums. Okay. Bigyan mo kami ng konting brief history ng Bruno. Paano kayo nagsimula? What year that was? And paano siya nabuo? Okay. Actually, nag-start yan after pandemic. So, 2 years na ba? Ngayon, before kasi, may banda rin akong underground. Pero that was 15 years ago yata. More on thrash siya. Okay. Tapos regular Thursday nights sa Freedom Bar for 2 years. Pero thrash yung siyempre Ngayon, nung nag-pandemic, maraming ulit, di ba? Parang walang magawa. So, try ulit. Pero this time, parang ayoko na masyadong complicated. Gusto ko simple na. So, Yeah. I tried wala. Yung ba yung sa social media. Sorry, go ahead. Sorry. My bad. Tapos sa social media, eventually, marami nagtatry kung makiklik kami, gano'n. Tapos eventually, maging solid yung drummer, which is si Rolly ng Maria Cafra nga. That time, hindi ko sila nag-start ulit. Tapos, inatak niya yung second lead, tapos yung bassist. Eventually, naging busy na sila Cafra, tapos yung ito ng drummer na bago, si DJ. Tapos yung second lead, napalitan din, si Ariel na. Then for ilang months na ba? 3-6 months, sila na yung regular. Tapos more into blues na talaga. Yun nga, I wrote those songs. Actually, nakasyam na ako, pero 5 pa lang yung recorded, kung tama naalala. Medyo 360 from how you started from thrash to blues and rock and roll. Oo, balik ulit. Yes, Okay. basic na lang, parang mas... Diba? Well, actually, hindi ako agree dyan eh. Ang blues, everybody says it's basic, pero hindi eh. Totoo lang eh. Hindi naman lagi eh. I mean, it's not strenuous.
Pero yung changes niya, hindi na ganun kadami. Kasi pag thrash, I mean, may intro ka, tapos yung stanza, tapos chorus, tapos ulitin mo ulit, tapos meron kang coda, may bridge pa, parang ganun eh. Yes. Kasi minsan, tatlong acorde lang hanggang matapos eh. Mag-iba lang yung drum, solo, pero hanggang matapos yung kanta, like yung, anong kanta yan? Yung Hey You, yung isang papatugtog yata. Isang acorde lang yun, dire-diretso lang yun. Parang ulitin mo 7 beses, and that's it. Tato nga lang, lagyan mo ng mix, pagka-stanza, pag-solo, gano'n. Yun na naman, yung rhythm section nag-iiba-iba pag may kumakanta, pag nagsasolo. So sa akin parang mas madali. I think yun yung mas magandang challenge dun eh. How do you sustain a single chord, 'di ba? Parang mas ano siya eh. Mas mahirap kasi para sa akin, I mean, hindi naman ako super metal guy, pero kasi minsan din pagka sobra ng parang 'di ba? After a while parang paano nga kaya kung isang lang, tapos paano mo siya patatagalin ng, 'di ba? Ang galing din eh. Ang saya din ng niya, construction niya. Parang ano kaya yung iisip ko dito? Naging problema ko eh. Nung gumagawa ko mga kanta, na naging problema ko. Hindi. Kasi minsan, Diba? Pero yun yung like, thrash. Like yung thrash, sir. Yung thrash kasi, Go ahead. Yung thrash kasi, sir, parang mostly kasi dati nag-start sa E eh. Di ba? Pag thrash, laging E ang start nila ng mga kanta eh. Tapos, pag gusto mong medyo dramatic, doon ka sa B. Para doon lalaro. Eh, pag blues kasi, parang ganun din. Ang hirap minsan na paghiwa-hiwalayin yung mga kanta. I mean, pag gumagawa kami ng pag may gig, yung 5 kanta, mahalata mo, kailangan yung mga A, paglalahibin mo. Yung mga start sa E, paglalahibin mo. Kung hindi, magiging pare-pare ng tunog. Minsan yun nagiging parang challenge sa akin eh. Na ang hirap na pag-iwa-iwalayin. So yung creativity mo, kailangan medyo sagad mo talaga. Hindi naman ako educated sa music eh. So parang self-taught lang din. Pero, Actually, it's good na meron na ulit kasi medyo umaangat ulit yung blues scene dito sa Pinas. Like yung naging guest namin last time si Mickey Gozon ng Huchi Kuchi Mickey. Yun, binabandera ulit yung blues scene dito kasi medyo Mickey, shout out to you, Sir Mickey Gozon. Kasi sa pagkakaalala ko, panahon pa ng Maria Cafra kung nag-explode yan sa OPM eh. Maria Cafra, actually majority sa noong 80s, if I'm not mistaken. Of course, you can always correct me, Sir Anton. Yung sa napansin ko nga, yan, sila Maria Cafra, sila Juan de la Cruz, sino pa to? Sila, yung dating drummer ng Juan de la Cruz, si Bosho. Wally Gonzaga. Bosho, yeah. Sila Gary Perez nga, napansin ko puro blues based sila. Yung pinakahuli sa pagkakalala ko, again, please correct me if I'm wrong. This was during the 90s. Ito, nakikinig ako kilala niyo sigurado si Pinky Lampano ng Lampano Alley, which is based na sa Tate. Ay, hindi masyado sila kasi Pinky Lampano. Parang yung pamilya ni Adam Sandler, pagdating mo ng college, yung uli na pakinggan mong mga music na gusto mo, parang hanggang doon lang yung naalala mo. Okay. That's fine, yeah. Gets. Yung point ko dito. College, parang makatak mo. Yun na yung roots mo eh. Tapos, pag may bago, parang di mo na masyado ma-appreciate eh. Parang ganun siya. So, very rare ako naka-absorb ng mga bagong mga banda. Unless mapanood ng live. Parang ganun siya. Yun kasi Sige. Sorry, medyo parang may delay tayo ng konti. What I was saying is yung music before nakafocus lang sa
blues. Kung blues sila, blues lang talaga sila kasi yung pinakabagong generation ngayon. By the way, Binky Lampano, parang 80s pa siya. 80s siya nag-start. Tapos napakinggan ko siya, yung Binky Lampano band, up until the late 90s. Siguro kasi nag-states na rin siya kaya hindi na masyado naging matunog dito sa ulit sa local scene. So, what I was saying is yung blues before, kung blues ka lang talaga. Ngayon kasi merong mga napapakinggan ako ng mga bagito na although magagaling din, na they claim as a blues band pero may halong bigat na yung tugtugan nila, may halong galit na. Nilalagyan nila ng mabigat na distortion. So, hindi na talaga siya purong blues. Yung sinasabi ko na purong blues, yung ginagawa yun nila Mickey ng Hoochie Mickey and then yung Bruno today. Yung talagang yung talagang old school blues talaga na gano'n. Balak nyo ba i-maintain to or sa mga bagong material nyo, eventually magbabago rin, haluan nyo rin na new generation na tunog or ano ba? Actually, sir, yung kaya nga pag tinatanong ako, bawa sabihin, sulat mo yung identity mo, blues ka ba or ano. Ayaw kong mag-claim na blues ako kasi, tawag doon lang ako dinala eh. I mean, kung ano ang kanta, parang yung lumalabas sa akin, blues-based. Pero ayaw kong mag-claim na, blues band ako, blues kami. Kaya na, parang ko sinasabi pag tinatanong ako, I'm leaning towards sa blues. Diba? Kasi ayoko naman na, yun nga, i-claim eh. Hindi, sabi ko nga sa'yo, sir, hindi man ako educated, hindi ako nandun sa circle nila o something. Nagkataon lang. So, parang sa akin, yun nga, nag-evolve talaga lahat eh. I mean, dati, crush lang talaga. Ngayon, may mga new metal na, may mga, hindi ko na maintindihan. Ganon. So, parang, ang dami ng mga core. hindi ko rin sir, hindi ko malagay kung nasaan kami. Parang hayaan ko na lang kung sila magsabi. Nung sinabi nga sa akin na, blues kayo, parang, blues ba kami? Hindi ko alam eh. Basta, kasi ginagamit yung 12-bar blues na rin. Alam niyo naman siguro yun, di ba? Yung 12-bar blues na akorde. So, kung narinig mo yun, parang, nasa blues ka talaga. Kasi, like si sir, sino ba? Si Razorback. Lagi nila sinasabi na, rock yan, heavy metal, pero kung pakikinggan mo siya, blues-based din siya eh. Like si Guns N' Roses, akala mo parang, rock, trash. Kung pakikinggan mo mabuti, blues-based din siya eh. Medyo mabigat lang yung mga distortion. Pero blues-based din lahat. So, parang sa akin, ang tawag doon? Yun, nadala lang ako doon. Hindi ko naman parang ganun. Ayoko na mag-claim kasi hindi naman talaga ako sikat or magaling. I cannot claim that, sir. Disagree ako sa hindi magaling ha. I've heard your songs. Magaling kayo, sir. Masarap. Tanggapin mo na lang. Okay? Oo. Hindi, din naman eh. I would say din naman na blues in the Philippines, talaga siya eh. Progressive talaga siya eh. It's not traditional kasi, syempre, hindi naman tayo, kasi blues talaga is American folk. So, ang maganda sa pagiging Pilipino, magaling tayo mag-adjust, magaling tayo mag-acclimate kung ano man yung gusto nating maparating. So, forgiving yan, pre, it's okay, man. Masarap naman tugtugan niya, okay lang yun. Kung sabi ng tao, blues kayo, edi blues. Pero pinaka-importante dyan yung base sa expression ng music mo. Kung doon ka dinala sa blues. Pero, sa audience na yun, pero okay yun. Selection. Mas gusto ko nga yung approach nyo eh. Mas maganda rin yung ganun minsan eh. Parang, sige, tapo natin sa ere. Kung ano malaglag, yun na yun. Okay na yun. Kasi, diba, yung iba-brand mo rin yung sarili mo, parang ang hirap, no? Parang, ganito lang ako. Ito lang ako. Steady lang ako ganito. Tapos, syempre, eventually, magpo-progress ka eh. Talaga, progression is natural eh. Changes inevitable, di ba? Pero bakit nga ba Bruno? Bakit naging Bruno? Ano yun, dahil sa Encanto? Hindi. Apelyido niya eh. Hindi ko apelyido yun. Akala ko, sorry, pasingit ko lang. Akala ko, kasi I was reading, the name of the members. Nandito sa
sa research pad ko, puta. Anton Bruno. So, okay, may bamboo effect to. Parang gano'n. Kung sino yung vocalist, siya yung name ng band. Hindi pala gano'n. Mali pala kami. Ako ba? Sige, bakit Bruno? Parang meron kasi akong ibang professional life. So, parang ayokong i-broadcast yung pangalan ko. Kasi I deal with people then. So, parang I have to, tago konti lang naman. Pero Anthony is back here. Ganun. Tapos, Separation of church and yung- state. Okay, sige. parang ganun siya. Tama. Tapos yung basis ko sabi sa akin, anong pangalan ng banda natin? Sabi, Bruno na lang, para simple, madaling tandaan. Wala yung parang masyadong malakas yung dating, parang gano'n. Parang simple name na lang, try to prove yung name. Then, ang hirap kasi ng pamaligtad, sir, eh. Parang sabihin mo, pangalan ng banda mo, super califragilistic, extravagant. Then you have to prove it. So, parang, well, simplify mo na lang. Totoo. Oo. Nice. Well said. Yun, sir. Medyo na-intriga ako, na-curious tuloy ako. Nagsimula ka ng thrash. Tapos, you transition to blues according to you, kasi gusto mo nang mas relax, mas Yes, sir. mas, more on relax na talaga pagtugtog. Yes, Okay, sir. so nagsimula ka ng thrash, then 360, transition to blues. Sino nag-influence sa'yo ng blues? Sa bahay niyo ba ito nangyari? I mean, sila Erpa, sila Tito, meron sa collection ng mga blues na pinapahingga, kaya reason bakit. Sinister, ako ano talaga, Okay. start talaga niyan, way back high school pa ako, ang nag-influence talaga sa akin una Guns N' Roses. So, Guns N' Roses kasi is actually blues-based. Ngayon, pagdating ng college, so syempre, parang bata ka pa, parang, mas mabilis mag-gitara, mas maganda. So, punta ka na dun sa trash. Parang, mas mabilis ang gitara, mas magaling ka, di ba? So, nung gumawa ako mga kanta, may mga original songs din ako nun, puro trash na. So, nung pagkatapos noon, medyo ma-hectic kasi pag trash. Parang, okay, atas muna ulit. Medyo mas simple lang ulit. Ganun mangyari actually. Naalala mo ba Ngayon- kung ano yung... Ay, sorry. Sorry, sir, go ahead. So ngayon, parang narinig ko muna talaga si Clapton tsaka Stevie Ray Vaughan. Si Stevie Ray Vaughan, di ko talaga siya kilala. So nung pumunta ako kay Clapton, tapos syempre algorithm ng YouTube, ano yung susunod na papakita sa'yo. Doon siya nag-connect. Sila John Lee Hooker, sila Albert King, Clapton, Derek Truck. So pinapanood ko siya. Tapos pinag, sarap Then, doon ako napunta. Dala ka pala sa rabbit hole ng blues, putz. Yes. Ganun nangyari sa akin exactly. Naalala mo pa ba yung name ng banda mo nung trash days mo? Yes, sir. Sige, pakinggan natin gano'n ka brutal yung name na yan. Bangos. Seryoso yan? Yes, sir. Meron ako As sa YouTube, actually. Kasabay pa namin sino to? Yung, sinong banda to? Yung babae, si Karen Tevani. That time nagpo-prod pa siya eh. General Luna. Yes, General Luna. Kinuha na kami. Gano'n. Tapos minsan yun, kung saan 6 underground ba yun? Na wala na yata na yun. Pasugsubo kami doon sa Mayrix. 3-piece lang yun, sir. 3-piece band. Tapos, ako yung, obviously, vocals, guitars, saka lead. Walang second lead. So, imagine sir, gano'n ka-hectic sa akin yun. Nakakabaw ko. Kaya pala napagod ka eh. Nakakapagod nga yun. Kaya pala pa na-step back mo eh. Oo. Kaya nagretiro na sa blues. Tatlo Hindi kayo. kasi napaka-taxing nga naman. Putz, ang dami mong sombrero. Hirap. Akala ko face talaga eh. Face napagod lang talaga. Kasi yung iba kasi nagta-transition ng genre kasi
as we grow old, meron tayong na-discover na iba. Iba yung kay Sir Anton, napagod siya. Imagine sir ang kino-cover namin nun, Bastro Puppets. Ako lang mag-isa. Pinahalo mo pa yung Metallica. Right arm ko, sir. Itong braso ko, lumalabas yung mga ugat dyan sa puro downstrokes yan, di ba? Okay, ito ko na. Ang hirap pa naman po na ng mga butas na, no? Oo. Kasi magaling yung drummer ko kasi. Galing yung drummer ko, wala akong masabi. Kaya, napupunan niya yung mga butas. Ganun. Naalala ko lang kasi kasi lahat naman tayo, pag nag-start tayo sa rock, gusto natin rock na rock talaga eh. Di ba? Kung ano yung pinakamaingay doon tayo, di ba? Kaya yung mga, natatawa lang ako, yung mga kasabayan ko nung nagbabanda nung high school ako, they claim as metal sila. Siyempre, pag pangalan ng banda, pabrutalan sila. Yan. Di na ako naalala yung pangalan ng banda ng utol ko, ng kuya ko. High school sila. Mga hindi pa nga marurunong, may alam, pero hindi naman, just for the sake of playing, magbe-bass. Same for sa gitara, hindi sa drum, so on so forth. Pero ang pangalan ng banda nila, parang may intriga ka eh. Infanticide. Pabangisan. Pero sa inyo, bangkus. Lasing na lasing kayo. No? Sige, bangus na lang kasi yun ang pulutan natin. Yun ang pangalan ng banda. Pero pag kasama ko sir ano siya pangalan? Ayaw nila magsabi. Ayaw nyo. Ako magsasabi. Bahala kayo. O di ba mo sa Pinanitigan. Actually sir, pangalan ko yun sa Counter-Strike. Oh, okay. Counter-Strike. Para may idea na ako kung ano year. Fire na ko. Di ba? May mga likod pa yung mga computer nun. Ano lang ako doon? Camper lang ako doon eh. Hanapin nyo ako. Wala. Supot ako sa counter, man. Sobra. Pero ano paborito ko doon? Disabog. 3-1 ata. 3-2. Yung automatic na Oo. E1, MP3. MP5. Tama ba? Parang yung shotgun na MP5. yung automatic. Ano ba yung number nun? Basta yun. 5-1 yata nyo. Ito lang ko pa yun. 442. 5-1-4. Isarbang. Isarbang mission eh. Parang nga. Numero lang eh. Nagkakaalaman eh. Dahil na eh. Hindi na rin ko anong OS yan, Brad. Mga batang sa Anong OS pa yan, Brad? It's Latin yan. That's 1-2 lang naman lagi eh. Ayun. Boy, aminin nyo, maraming suntukan ang nangyari dahil dyan, bro. Sa suntukan Counter-Strike, ay, just me. Abangan. Nagkakaabangan sa labas, bro. Yun. Alam mo yung papasok ka ng com shop, amoy pawis agad. Amoy pawis ng mga estudyante. Kat kasi Hindi yun. Meron pa diskarte doon sa nagbabantay. Yun yung pinakamalapit doon. mapanggas siya. Oo. Patiin kasi si Miko Misiano. Miko, good evening, sir. What's up? Miko of Return to Eden. He's watching right now. Tsaka pala si Yes, sir. si Dominic De Quiros. Ano yan, ng The Automatics. Ay, Sir Dominic. Shout out sa you, sir. What's up? Teka, Anton, mabalik tayo sa Bruno. muna tayo sa trabaho natin. So, from trash, paano mo na-strip down yung gamit mo? So, ilang pedals ka dati at ngayon, ano ka na, clean tone, ganun. Anong Dati, sir, discard mo ngayon? naka-multi ako dati. Korg na G1 yata kung naalala ko. Sobrang analog talaga. Tapos, ngayon, mas ko sa analog, sir. Digital, hindi masyado So, nagpalit ako ng buong gamit, sir. Ganun, sir.
Ano lang ano mo, ano lang sandata mo ngayon, pare? Dati, Jackson na DJ. Tapos, bago mag-pandemic, nag-sale si JB ng LTD na Eclipse. So, parang half the price. So, kahit hindi pa ako nagbabanda ulit, bumili na ako kasi passion ko yun eh. Basic eh. Mission yung parang, hindi, utangin ko yan, ako pakailang. Eventually. Tapos, sir, yun nga, tapos, dahan-dahan sa effects. Tapos, kumuha rin ako ng, ng Esquire lang na Telecaster, gano'n. Tapos, itong late, nakakuha ko ng ng used pre-love na made in Japan na Epiphone Lipol. Ganun. Ay. Tek. Mura lang eh. Oh, pero kasi tele pa lang, ang dami mo nang pwedeng gawin eh. Ang sarap ng tele, ano siya, versatile siya. Oo, That's a sir. Strat. Para siyang kasi Strat, I mean, sad to say, Strat medyo pang ano yun eh, yan yung primary battle axe mo eh. Yan yung, kasi kahit masunurin yung batang yan eh. Tele, medyo ka na, advanced level ka na. Pero pag nag-epic ka na, pang malakasan. Mas masarap kasi ang napansin ko kasi sir sa pag bumabagal yung tugtog mo, yung vibrato mo sa left hand, kailangan talaga hindi pwedeng mawala eh. Kailangan ma-vibrate yung kamay mo eh. Pagka tele, hirap eh. Paghambakan kasi mas madali eh. Mas madali niya ma-pick up yung vibrato mo. Kasi parang sa blues kasi sir, parang importante talaga yung vibrato. Hindi nawawala yung feel. May resonance dapat. Kaya karamihan, di ba, naka big body. Hello. Pero napansin ko Kasi iba yung twinge talaga eh. Talagang parang, mas malalim eh. Mas may ganun talaga siya eh. Napansin, actually sir, tawag doon, hindi naman ako yung educated sa yung mga opinion sa ganyan. Pero napansin ko nga, si LTD na Eclipse, medyo manipis kasi siya. Tapos yung Epiphone na made in Japan, ang kapal. Iba talaga yung tunog. Magkaiba yung tunog. Akala ko dati parang yung iba, parang mga parang Forma lang. Oo, mas maganda tunog dito kasi ganyan, kasi ganito yung kahoy. Hindi ako naniniwala doon eh, parang bullshit, puro lang yan eh. Pero nung nakuha ko yung Epiphone, Rich kid eh. Hindi, second hand naman eh. Pero totoo nga sir, iba talaga pag yung kahoy. Hindi, wala sa ganun yun. Yung iba, magaling talaga yung kamay. Ako sir, hindi eh. Kaya kailangan kong tulong. Hindi, yun naman din yung wonders of technology. Yun talaga yung natin. Go ahead. Yung trash band ka pa, 3-piece kayo. Pero nung blues, dalawa na kayong gitarista. Yes, sir. May mga times na nung biglang hindi available yung unang gitarista, biglang nawawala. So, medyo parang nagiging trash ulit. Kasi yung apat na solo ng isang kanta, kailangan ko punan lahat eh. Nakakuha na ako. Kasi siyempre, dito sa underground, when you say yes, kailangan yes ka kahit ano nangyari. Totoo. Your bond is your word. Yes, sir. So, minsan pag gano'n, parang wala na naman, patay tayo dyan. So, lahat, kailangan ko punuin. Anton. Ang masakit pa noon, hindi ko naman inaaral yung part ng isang gitarista. So, parang improve na lang, bahala na. Yung pala pare, yung sa Bruno, balik tayo Paano kayo nagkakilala? Tsaka paano nabuo talaga yung Bruno? Yun nga sir, yung sa drummer kay Rolly nga ng Maria Capra, may kilala siyang bassist, saka second lead. Okay? So nung start, siyempre, hindi pa ako gumagawa ng kanta kasi parang jamming pa lang muna eh. Okay? Tapos in tune sa classics. So kami, nag-Led Zeppelin, nag-Deep Purple, ganon, Beatles, Juan de la Cruz. Tapos nung napansin kong medyo in tune kami sa isa't isa,
Tsaka ako nag-start gumawa ng kanta. Na incidentally, nagpunta sa direction ng blues. Parang ganun. Pero matagal na rin kayong magkakakilala talaga. Hindi. Parang ano lang. Yung second lead, siguro mga 1 year. Tapos yung bassist, a year and a half. Tapos yung drummer, mga 3-4 months. Yung bagong drummer. Wow. Sobrang hindi naman sobrang bago. Relatively parang bago talaga rin, ano. Medyo sir. Medyo. Tapos parang nagkakilala lang kayo sa friends ng friends sa mga gigs, mga ganun. Yes sir, yes sir. Yeah. Buti nagkapalagayan kaagad kayo ng loob. Siguro sa edad. Siguro kasi parang yung challenge diyan sa isang banda, actually sa isang banda para parang may kailangan ka na isa pang panabla bukod sa ikaw na bumuo na matagal mo nang kakilala, at least dalawa kayo na matagal na magkakilala, and then the rest okay lang naman na bago. Paano niyo maintain tong relationship niyo ngayon, given na parang more than 1 year pa lang yung pinakamatanda sa pinakamatagal, na member? Siguro sir, pansin ko passion. Gusto talaga nila gusto namin pare-pareho na tumugtog. Hindi mo na kailangan pilitin talaga. Ganun. Kasi yung bassist sir is actually 75 years old na . Nice. Matagal siyang na hinto. Then, siya niya tumugtog ulit. So, yun nga, hindi na kailangan pilitin. Diba? Enjoy talaga. And so is yung isang guitarista din sa... Tapos lahat pa kayo talagang blues, talagang blues yung tugtugan na trip. Yun ang gusto nyo blues and talagang... classic. Blues and Okay. classic. Yun ang ingredient talaga siya. Okay. Oo nga naman. Magkakatinginan na lang kayo, magkakagustuhan na talaga kayo . Wala na explanation doon. Okay, yung sige. group, Well said. napansin ko yung group parang actually pwede mo talagang sayawin . Diba? Pwede kang mag-relax lang. Oo. Hindi, I think yun din talaga yung lamang pagka seniores or seasoned yung mga kasama mo. Medyo wala na masyadong ere na, kasi unfortunately pag bata ka, di ba, you always have to look good. Parang, man, solo ko pa pare, dahil lagi ang pop. Parang ganun, di ba? Seasoned yung mga kasama mo, the more it's pliable. Parang everyone's like, sige bro, go, ganun. Yes sir, actually isa sa mga dito yung musicality maturity mo, kasi parang dito kailangan mo magpigil talaga . Parang pag rhythm section ka lang, hindi ka pwedeng umangat kahit isang karayom. Hayaan mong siyang isang mag-show siya. Kung nag-show si vocalist, show na yan. Rhythm section lang yung iba. Pag nag-show si bassist, show niya yan. Rhythm section lang yung iba. Ganun lagi. Show si drummer, kanya lang yan. Rhythm section lang iba. Parang ganun siya. Ang daming kailangan tigilan pag blues. Parang ganun. Challenge. Yung challenge na sinasabi ko . Talagang hindi rin talaga siya for the faint of heart . Sarap din . Kasi pasensya. Malaking bagay na nawawala sa iba, no? Sir, ang pansin ko kasi parang pag yung rhythm section, kailangan lahat kayo magkakasama kayo . Walang pwedeng humiwalay . Pag may humiwalay na isa, yung groove hindi nabubuo. Parang gano'n. Nag-iiba-iba. Nag-aalo-halo. Or minsan, sobrang daming changes nung isang kanta, parang ini-enjoy mo pala yung groove. Ay, nag-iba na. Diba? So, parang, ang ganda nung ang ganda nung riff. Pabiglang, tapos na. Iba na naman. Kasi abangan natin. Hindi na bumalik ka. Parang gano'n. So, parang yung talaga yung hinahabol ko ngayon. Parang gano'n sa... Kasi ako dati akala ko ang great equalizer ng lahat ng banda is alcohol . Sa lahat ng banda na tugtog lang, alcohol. So, maganda din na musicality talaga. Iba rin pala . Ayos. Kaya pala iba din talaga yung tugtugan nyo. Parang siya I would say it's a relaxed form. Hindi siya pilit.
hindi rin siya masyadong hard to digest. Okay siya eh. Ano na, thank you, makinis na klase ng Thank you, sir. Thank you, sir. Sino may songwriter niya? Pinut po. Wala. Sir? Ay, sorry. Sino ang main songwriter ng Bruno? Ako rin, sir, actually. Paano niyo siya shape up or binibuild yung mga songs? Kanino muna nagsisimula? Paano? Hindi, ano kasi sir, pag gumagawa ako, kompleto na sa utak ko yun. I-share ko na lang sa Share ka na lang sa kanila. Okay. Tapos pag may gustong konting changes, check kung pasok o hindi. Pag pasok, lagay. Pag hindi, hindi pwede. Parang gano'n. Yung sa pinatugtog natin kanina pala, yung Hope. Ano yung istorya nito, pre? Tama nga yung sabi ng kaibigan ko. Tungkol yan, sir, sa break-up song with Pag-asa. Ano to, experience? Pero daw, na personal na naman sa Ano yan, sir? Parang lumalabas. yung mga time na nawala ka na pag-asa, nagko-crossover ka kahit sandali lang. Kahit 5 minutes lang, suko ka na. Parang yun, sir. Kaya, ang ginawa ko lang, personify ko si Hope. Parang gano'n. Ginawa ko siyang babae. Pero actually, hindi babae yun. Yung Hope mismo, yung Pag-asa. Kaya nga, yung parang start niya, ano ba yun? She's gone, oh so gone. Parang gano'n. Left alone, all alone. What have you done? Diba? Parang, yung Pag-asa, iniwan ako. Okay. Tapos, eyes half closed, the pain it grows. Ibig sabihin yung dinadama mo talaga yung hayop, wala na pag-asa, bad trip na, parang gano'n. Hindi naman sa, yun yung pinakalaman nung kanta na yan. Follow up back. Wala, okay na. Coincidentally, meron akong kilalang babaeng Hope. Actually, nanay siya ng tropa. Hindi ko kilala yun. Actually, a good approach, no? Hindi, okay lang. No? I completely get it. I mean, it's not the first method that I would think of. Pero yeah, that's actually quite good. I mean, I can only imagine kung gaano ko mag-trash. So, di ba, parang a great departure of that is kasi iba rin talaga magsulat ng blues no? Hindi ka ba nahihirapan ng transitioning na yun from heavy into something more introspective? Kasi introspective din si blues Hindi natin pwedeng itanggi na talaga leaning into self rather than the situation. So, paano ka Actually, sir, yung mga ginawa kong trash dati ng mga lyrics. Hello, sir? Hello? Yun. Very Good. Dati kasi, sir, yung mga ginagawa kong trash, actually, parang pareho na ng lyrics ng blues. Kung na-experience mo, then itatago mo siya sa kwento na para hindi mo naman nilalabas yung personal mong buhay. Parang gano'n yun sa akin. Gano'n ginagawa ko. Ngayon, tunog blues ako actually, since yung dati trash, ito blues, ayoko naman yung blues na parang yung malungkot or something na gano'n. Siguro may konti na akalusot, pero more ang gusto ko positive blues na. Positive blues na. So parang enjoy talaga. Kaya doon sa discography namin, parang ang medyo malungkot lang dyan is actually yan lang yata. Ang mga 3 siguro doon sa Sham. Yung 6 medyo puro positive na lahat. Right. Speaking of songs, may full length na ba si Bruno? Or nasa plano na siya? Yung 5, sir, naka-release na nga sa online. Tapos yung 4, nire-record pa. Okay, pero may plano ba si Bruno na mag-release either sa CD o as in full length na album? Actually, sir, kasi O recording lang muna?
Hindi, naka-release sir sa ano lang, Spotify, YouTube. Sa social, sa mga platforms na yun. Okay. Yes, sir, sa mga platforms, sir. Ganun. Okay, so wala pang usapan about releasing sa yung talagang nasa ano na physical ano. Wala pa, sir. Wala pa naman. Okay. Hindi ko alam. Meron kasing iba na bumabalik na eh. Reason why we ask our guests kung may mga plan sila na gano'n. Meron silang mga plano at saka yung iba meron nang nakalabas. So yun, hindi lang CD, meron ding kabuntot na tape. So sabi ko, okay, so it's coming back. Oo. Kasi naging nung Saya nga eh. May mga trash bands na DIY. yun. Natutuwa ako, pati tape eh. Meron na rin eh. Back Sabi to ko, DIY culture. Tapos medyo yung challenging lang ngayon is yung kung magpapapressing na sila ng vinyl. Kasi parang lumalabas ngayon na parang mas magastos. Ewan ko again, hindi ako expert dito, wala akong alam dito. Pero based lang naman sa naririnig ko, parang mas maproseso yung vinyl over sa mga usual na mga CDs and tapes. Again, I'm not sure, hindi ako eksperto dito. Base lang yan sa napapakinggan ko. Okay, sige. Napakinggan namin yung mga songs niya sa YouTube at sa Spotify. Yung mga songs nyo, sabi mo kanina, ikaw ang nagsusulat at nag-aareglo and then sinasubmit mo sa bandmates mo, then subject pa rin sa kanila kung alin doon yung pwede nilang ma-contribute sa mga songs na Yes, sir. Has this been always the process sa mga sa mga songs sa lahat ng mga 9 songs ng Bruno, or meron doon isa si member na nag-contribute na talaga nag-agree yung lahat na nasama ro sa lineup? Wala, sir. Puro sa akin talaga galing lahat. Kasi okay. Parang ito yung beat, ito yung kinalabasan, tututuloy ko sa kanila, kakantayin ko sa kanila. Tapos lagyan mo ng drums mo kung paano mo ita-translate. Lagyan ng beat mo paano mo ita-translate. Basta yung rules dyan is yung rhythm section, buo, kung kaninong show, anong part ng kanta, o intro, show ni lahat. Pagdating ng stanza, show ng vocalist. Bago dumating ng chorus, show ni bassist. Ganon. Tapos, pagka patapos na, show ni drummer. Parang gano'n lang. Mas bahala kung ano gusto mo. For approval lang. Ito ginawa mo, hindi pasok. Gawa ka iba. Pasok. Okay. Ganon, sir. Ganon yung parang process sa amin. Okay, so remote kayo bumuo ng kanta. Nagkaroon naman ng chance na magkasama-sama kayong 4 tapos nakabuo kayo? May gano'n na bang instance? Wala pa naman. Medyo mas talaga akong gumawa ng kanta. Ganon. Talagang gustong-gusto mo lang talaga na Siguro may borderline psychotic ako kaya mabilis ako gumawa ng kanta. Kasi may mga times ganun na... kasi. May mga ganyan eh. Di ba? Yung nanonood ka lang ng TV, sorry hinihimay-himay muna kita eh. Kinikilala kita muna din. Meron kasi mga tao na nanonood lang ng TV, uy putang okay yun O di syempre, unang papel at ballpen na mahawakan mo or maybe cellphone, isusulat mo yung kagad dyan. Okay, itong idea na to. Binigyan ako ng idea nitong eksena to sa pinapanood ko. May mga ganong tao na from that reason alone, mabilis sila makabuo, makapag-generate ng unang-una yung theme tema muna. Yes, If I'm not mistaken, tema muna, then yung melody, kung ikaw mas mabilis ka sumulat yung melody, mas mabilis rin makakapasok sa'yo, di ba? Magkakaroon ka na kagad na idea ng melody base doon sa pick up mo na linya. So may mga ganon. So yun, parang gift yata yan kasi nung una, nagsusulat-sulat din ako ng mga songs. May mga times na excited ako, may mga times na talagang tamad ako. Pag sinabing tamad, talagang wala akong pumapasok. Ayun, sir. Ano yun, sir? Pastor yan. Paano? Paano ba ito? Meron ako mga kanta na parang it took 2 months para mabuo. Meron ako mga kanta okay.
5 minutes from start to finish, pati lyrics na buo. Hindi ko rin naintindihan kung paano yun eh. Para sa akin kasi ang process ko, kung may gusto akong kanta, may narinig akong ibang kanta, ibang artist, okay. I-absorb ko yung parang dating niya sa akin. Na-absorb ko na, gusto ko magkwento the way sila magkwento. Then ikwento ko yung experience ko. Parang sa akin, sir, kung wala kang experience, bata ka pa, hindi ka makakagawa ng kanta. Kailangan merong kinagagalingan talaga. Yeah. Oo, meron ka talaga pinakagutan. Yes. Baseline talaga. So, pagka okay na, sunod mo na lang yung standard na ginagawa ng mga ibang banda. Yun na, stanza, chorus, coda, bridge, gano'n na lang. So, medyo mabilis ako gumawa. Tsaka, yung ibang kanta ko, sir, ang weird nung pinanggagalingan. Galing sa hip-hop, galing sa trance, sir, hindi talaga galing sa, sir, narinig mo yung Ako Pa Ba? Yung, di ba, pinakinggan niyo yung mga kanta? Yung jerereren, terereren, terereren. So, yung kanta na yun, actually, sir, galing sa yun, ha? Kung naalala niyo yung Kulay na banda. Yes. Sila Rada. Kulay. Sila Rada. Yung, anong kanta yun? Yung Sila Boom Burn. Yupay. Burn. Kung alam yung kantang Burn. Baby. Diba? Diba Ang start? Deng. Yung start dun eh. Deng. Yun lang. Yun yung, parang ang ganda nung bagsak nun ah. Inabsorb ko. Gumawa ko ng chords nun. Tapos gumawa ko ng lyrics. Tapos nabuo siya. Doon galing yung kanta. Weird. Para sa, weird doon ako sa sarili ko. Ganun sa. Kaya medyo nadadalian ako. Kami nakita talaga kung gustong kanta. Sundan ko yung motive. Gawa kong lyrics. Then, tapos na. Ganun sa. At Siguro yung ano. Sorry, Sorry, go ahead. I think Ay, it's transition better tayo to a to cut song. into a song. Yeah, let's cut into a Yes, song. sir. Medyo nagyang ako dun. Anong kanta tutugin natin? Yun? Gusto mo yun? Sir. Pwede naman, sir. Anong title nun? Ako Pa Ba? Ako Pa Ba? Yes, sir. Jel? We do that, sir. Muna, pre, ha? Baka mamaya magkaroon ng ad sa Spotify, eh. Dali. Sorry, pang Oy, sinalawan namin dito, brother. Hindi kami. Merong 3-month na first time period kasi ako ng Spotify sa isa kong bang phone eh. Pero sila 3-month period for 84 pesos lang. Ayun, trial, sir. Yung trial. Yeah, So, Uy, hindi tayo Wala pang- Spotify. Bakit ka nag-a-advertise? Bawal na commercial. Bandal na gino-commercial natin dito. Gagamit natin Spotify eh. Hindi nila alam yun. Okay, game na? Okay, sige. Okay, so, You do your job, John. And tonight on a local brew, we have Bruno with, anong title na ulit? Ako Pa? Ako Pa Ba? Ako Pa Ba? yes, sir. All right. And we'll be right back. Yayayain. Ako Pa Ba? Pipilitin. Ako Pa Ba? Atake. Ako Pa Ba? Parisan pa tayo magpipili. Oo, kahit hindi sabihin. Mula umaga hanggang umaga. Mula gabi hanggang gabi. Puro kalokohan. Kasagaran. Kaya ito, pwede lugit kami. Kahit yan
Ako pa ba ang kokling sa pagod? Ako pa ba dyan nakakaraw? Ako pa ba wala pa akong tulog pero dati maling kami? Kahit hindi sabihin na narkatay mula umaga hanggang umaga, mula gabi hanggang gabi, puting lokohan at sagaran, kaya ito medilawit kami. Yan na like na natin mga then closer Hanggang kinabukasan, ako pa ba? Kung ba daw hinahabol? Ako pa ba? Na dapat na mapusin? Ako pa ba? Tira lang ng tira, walang uwi. Kahit hindi sabihin, lalarga tayo. Mula umaga, hanggang umaga, mula gabi, hanggang gabi. Ikaw lokohan, nasa gara, tayo sa ito, dahil daw gabi. Mula umaga hanggang umaga, gabi hanggang gabi, puro kalokohan, nasa gara, kaya ito medilawit kami. Okay. Mula umaga hanggang umaga, mula gabi hanggang gabi, puro kalokohan, nasa gara, kaya ito medilawit kami. Yun. Ako pa ba? Bruno. Steve. Wow, baby. Ano yun yung yung parang signature talaga na yung OPM rock and roll talaga. Oo. Oo. Ako pa ba? No? Yan. Sarap nga nung yung transition na talagang Pinoy rock din talaga eh. Hindi siya Nakakatawa rin yung mga ng mga ganitong tunog na yung parang pagka nakakaparinig ka ng mga ganito, parang nostalgic agad yung Totoo. mapasok sa iyo. balik balik high school, balik LA 105 days, parang lang talaga eh. Yung nababalik ka sa panahong mura pa yung gin, mura pa yung beer. Sarap Sarap pag tumambay sa kalsada tapos tamang radyo. Ang pinaka-tema niyan is yung nung college ako, which is 5 years ago. Magkabatch pala tayo.
Yung isang hiyayaan lang sa'yo, hindi ka tumatanggi. Yeah, lagi ka available eh. Lagi na available. Ako pa ba? Di ba? Ano, wala naman response. Ako pa ba? Oo. Tayo. Ang tanong lang lagi, saan at sino kasama? Sir. Yun lang lagi, no? Walang oras, walang araw, walang tulugan. Walang lunes-lunes. Walang lunes. Kaya may pasok. Sige, tabla. Oo. Tira na ng tira. Walang umuwi. Sige. Oo. Ganun, sir. Yun yung pinaka-motive niyan. So, parang most ng mga songs ko, sir, motive na experience ko. On the positive side na lang. Ayoko na ng mga parang medyo, positive side. So, most ng mga kanta ko is yan. Ganun, sir. Iba kasi yung blues eh. Pag yung blues, tumirada talaga ng malungkot. Malungkot talaga eh. Tulad ng Cream, yung bell bottom blues nila. Sobrang lungkot nun. That is one perfect song na you won't listen pag broken hearted ka or down na down ka. Di ba? Mas gusto mo nalang makinig ng masayang blues eh. Maria Capra, kumusta mga kaibigan? Di ba? Positive side. Pero sa ganitong linyahan, positive naman ang reviews ng mga bagets sa inyo. I mean, do you have a more seasoned crowd? Ayokong sabihin matanda dahil masakit sa puso eh. So, would you say you have a more seasoned crowd or you have more of the Gen Z motherfuckers that are out there? Positive naman. Mapalakpak naman sila kahit papaano. Mukhang ano naman. Hindi naman plastic. Hindi naman yung parang courtesy palakpak. Ganun. Okay naman. Obviously, yung lyrics, hindi pa nila masyado maintindihan. Lahat naman ng banda eh. Pag napakinggan mo first time yung kanta nila, hindi mo pa maintindihan eh. Yung mga words masyado. Yung groove talaga yung parang nagdadala, feeling ko. Parang gano'n. Nice. Ito gusto ko makita yung pananaw mo rito, Anton. Kanina na pag na brought up natin na bago ka makagawa ng malalim na kanta, kailangan magkaroon ka na muna ng experience. So medyo tagilid yung mga Gen Zs dito sa statement na yan. Actually, nag-agree ako doon. Pero how could we explain na yung tipo ng mga Four of Spades, nakagawa sila ng ganun kalalalim na lyrics, ganun kalalalim na temahan, nagsimula yung Four of Spades, mga minor de edad sila. Tingin mo, technology o ano ba? Or Feeling sa ko sa background ano, nila? Kasi family of musicians yung karamihan sa kanila, if I'm not mistaken. Okay. Ako, Sila naman lahat gumawa ng kanta nila, sir. yes. Feeling ko, sir, ano yun, medyo natutukagan sila mag-express. Kasi, ang na-discover ko sa paggawa ng kanta is, kaya nga tinawag na art eh. Art. Kasi parang, paano mo i-express yung nararamdaman mo? So, yung iba, kaya nila mag-express ng art to painting, sculpture, dance, ganun, poetry. So, pag maaga nilang na-tap yung capability nilang ma-express yung sarili nila, kahit kwento nila tungkol sa papalit silang diaper silang sarili nila, makaya nilang ilabas yun eh. Nang mas malalim, no? Yes, sir. Kasi napansin ko pag gumagawa kong lyrics, if you try to pretend na gumawa ng kanta na wala kang alam, magmumukhang tanga. Napansin ko lang, sir. Ganun. Halimbawa, gusto kong gumawa ng kanta tungkol dun sa crush ko. Hindi ko naman siya crush. So pag pinipilit kong gumawa ng kanta tungkol dun, nahihirapan ako. Parang bibigay sa yung between ang langit. Parang, you're pretending lang eh. Hilaw na hilaw, no? Walang Pahilaw na hilaw eh. Pero pag yung ikaw talaga experience mo at yung nakatap ka na dun sa paano mo siya i-express, everything is easy na. Parang gano'n, sir. Wala nga. Sa experience ko. Ganun, sir. Tsaka, Well said, well said. involved ka talaga sa kanta. Yung paano mo sinulat. Sir. Kailangan involved. Pag involved ka, mas madali mo siya ma-justify. Yes, sir. Yes, sir. Mas madali mo siya ma-explain. Yes, sir. Tsaka parang sa akin don't try to use words na hindi mo naman talaga ginagamit. Kasi pag pinilit mo gumamit ng mga words na hindi mo normal na ginagamit, actually may hihirapan ka rin. I mean, halimbawa, pilitin mo maging social Tagalog mo salita, gamitin mo. Sasabit ka eh.
Pero kung ano yung ginagamit mo, how you speak, how you talk, Tagalog o English na everyday mong ginagamit, sobrang dali. Ang dali talaga. Pansin ko lang. Sa akin na experience ko. Ganun. Well, I agree with that. Kasi ako, mahilig ako nung magsulat na may dictionary. Ang hirap. Ang Paparaphrase. ginagawa ko lang sir, thesaurus. Thesaurus, Ayan. synonym. Yun. Hindi ko alam kung paano sasabihin yung word na yun. Magkano ko, synonym, antonym, kung ano yung malapit. Tapos, yun ang pipiliin ko. Ganun sir. Gaya ng succinct. Hindi ko alam kung anong meaning na. Hindi pa ako ganun kalasing, pero kung lasing ako, ma-explain ko yan pare. Kaya, Pero, yung before sir, nung trash, nahihirapan ako gumawa ng Tagalog, puro English lagi. Kasi ang hirap gumawa ng Tagalog. Pero nung na-discover ko nga na you use yung how you speak na Tagalog, madali na lahat. Yun sir. Pero, I mean, matanong ko lang bro, since you obviously have a pulse sa underground scene. Do you think that the Pinoy music scene is getting better? Kasi with the bands that we've talked with, I mean, marami talaga magaling na Pilipino. I mean, ang daming magaling na banda that deserves to be heard. And this is actually why we this out na we want to kill. Pero the way you're seeing it now, is the scene getting better for you, or is the scene kind of on the fringes of technology based BS na AI? Kung sa underground sir, parang feeling ko wala naman nag-AI. Feeling ko lahat talagang uring nila. Pero kung sa mainstream, well, obviously, nag-AI talaga sila, di ba? Correct. And obviously, yung mga nag-i-invest, mga producer, they would rather invest dun sa sure money, obviously. Pero sa tingin ko, sir, meron lang mga 2-3 magaling banda makapenetrate. Maghihilaan na lahat yan. Meron lang may mag-invest dun sa mga ibang banda at ma-penetrate nila yung mainstream. Dire-diretso na yan. Lahat ng mga usong ngayon naglag yan. I think lang sir, parang feeling ko. Ganun sir. Ang tanong, sino yung unang makakalo sa amin? Sa atin? Yun nga, that's the luck of the draw no. Pero kasi dami talaga magaling na Pinoy. Sobrang dami. Ikaw pare, ngayon, sinong mga nakasabay mo na parang, uy, si Raulo to, ang galing nito ah. Sinong napaganon ka na? Ang ganun ako, actually, 2 lang yung nakita ko na parang talagang napangangako. Una, yung mga bata, sila Electric Shaman, sinong galing. Ngayon, medyo nasahaya ito siya sila Jimi Hendrix, bata pa lang, sabi ko, ang dami pang mararating na top. Oo naman. Tapos si Agatha, yun, medyo nagulat din ako. Parang, Si Nadine. very rare ako kapanood na, uy po, ang galing, bihira. Sila parang, oh my God, kailangan ko nakita. Napanood talaga na pangangako, galing, gano'n sir. 3-piece pa yun, pre. Hindi ko makalimutan yung 2 na yun. Galing. Dean, shout out. Dean. Shout out. Ayan. Shout out. We love those guys. We've had them here before actually. Solid sila. Personally and on the whole podcast. It's kaya nga din we're very happy to to have artists like you na grace us with what we have. I mean, we're not that big of a podcast, but like I said, we do want to create an environment na lahat may fair shot. Wala kaming pakialam kung anong label mo, sinong tropa mo, bahala ka. Pero kung ano yung tugtog mo, 'di ba? Ano yung tugtugan mo, ano yung pwede mo ilatag dito kasi that's all we care about. I mean, at the end of the day, tugtog mo pa rin banda mo pa rin, 'di ba? So that's what we want. Crazy. Easy. Wala pa siya. Sorry, buddy, you were saying.
Tsaka yun nga, tayo na naman magkakasama eh. Mundo natin to eh. Hey Z, what's Yeah, up? AZ, what's up? We'd like to introduce our latecomer for one of the local brew crew. Pag Z. ano ata, pag late, magpapa-iced tea. Magpapa-milk tea ata eh. Hindi ako pwede. Hindi na mag-unmute to. Naka-mute siya na yun. Hindi na mag-unmute. Pangit ng tiyan ko sa milk tea. Z, ano na lang, sisig. Oh, para terdo. Ayan, nag-off tuloy ng cam. sorry na agad. Ayan. AZ, you're on mute. Sorry, latecomer. Okay, it's fine. Anton, I'm one of the group. sisig. Si. So, Sunday. Malapit lang naman yung Las Piñas sa Cavite. Aabot dito yan. So, Sir Anton, so I've been listening din kahit di ako nakalog in sa Zoom. And, so we've already listened to, I think, the last song was, ano pa ba? Ako pa ba? So, ako pa ba? Okay, ako pa ba? Alam mo yung struggle ko sa pag-search ng Bruno. Like, nahirapan ako from my page. Nahirapan ako hanapin si Bruno mismo sa Spotify. Tapos pati sa Facebook. Pero, tinulungan ako ni TJ. So, it turns out, kaya palang mahirap hanapin si Bruno sa Spotify. Kasi, it's bruno.th. Yes, opo, ma. Sorry. No, hindi naman. Para natin aware sila. Para in case lang na they wanna look it up on Spotify, diretso sila agad. So, it's actually bruno.th. Kasi Bruno Mars, labas ng labas eh. Hindi, sa akin lumabas, Bruno na software engineer. Sabi ko, sino itong software engineer? May nagbigay ng link. Pagtali ko, software engineer na wala. And so, ang daming Bruno. And I heard they're barely, parang based on what we've noticed, talagang sobrang bago lang kayo as a band. So, how does it feel po ba to, like be new in this industry? Like, they feel, ano yung nararamdaman performing? Actually, parang sa akin, we try our best lang. Tapos, bahala na kung ma-accept o hindi. Parang gano'n lang naman. So, okay naman yung doon. Pag-accept sa amin, kung kami kumalak naman, hindi naman siya parang courtesy kahit paano. Ganun, re-enjoy naman sila. Ang secret ko kasi para malaman ko kung okay yung performance namin is yung mga paa ng nanonood. Ano yun, mga? Mga paa ng nanonood. Ano? O nag-i-stamp. Pag nag-i-stamp, pagka yung paa nila gumagano, sumasabay ka, parang, huli. Mukhang na-enjoy naman nila. O yung ulo, kung nakita kong gumagano, parang, mukhang na-enjoy nila. Mukhang na-gets nila. Parang, Astig sa dami ng ilaw sa stage, nakikita mo ba yun? Solid kita naman, sir. Kita naman. Iba kasi maliit lang yung mga venue eh. So, kita naman, sir. Okay. Okay. And so we already have like 5 of your songs, no? So nasa Spotify na siya. So kailan hindi ko alam, parang hindi ko narinig eh. When is I know it's already ongoing, yung recording for the next 4 songs. Meron ba kayong target date in actually completing? Sorry, ma'am. Excuse me ulit. Sorry. Sorry. Kasi di ba meron na kayong 5. So, meron na ba kayong target date kung kailan nyo talaga mabubuo yung next 4 songs to complete the 9 songs? Actually kasi, home recording lang. Home recording lang siya. So, ang nangyayari, ni-installment namin. So, una, bass muna, tapos, rhythm, tapos drums, gano'n. Hanggang sa makompleto siya. Kaso nga lang lately kasi medyo may mga trabaho rin kasi kami parang gano'n. So, kung ano yung masingit, sinisingit na lang namin. Gano'n po. So, recording kami
isa-isa lang kami. Hindi kami sabay-sabay. Yun. Hindi naman siya, like, is it, how do you find it? Is it challenging for you? Or as a group? Lalo na bago kayo? Kaya naman, okay naman. Kasi yung songs kasi nabuo muna namin eh. Tapos pag nabuo na namin, ano namin yung mga assignment namin. Tsaka namin nire-record isa-isa. Ganun. Okay. That's nice. May mga narinig na rin kami ganyan yung ginagawa nila before, lalo na nung pandemic. Parang pasahan nila ko, this is my piece, this is all, then somebody will just put it together. Parang ganun. Okay. So 1 year, so you've been together as a band for a year. So ano kaya 1 year from now, Bruno, finish the sentence. 1 year from now, Bruno will be 1 year older. Magkaroon ng parang regular gig lang. Parang gano'n lang. Hindi naman talaga mga big gigs. Parang, try ko ngayon maghanap ng mga bar na may nakausap na ako na magkakaroon ng mga slot na patay yung araw nila. Kasi alam ko yung ibang bar na yun, nahihirapan maglagay ng mga banda eh. Of course, yung mga production, ay nila na weekdays kasi medyo, of course, mas maliit yung kita. So parang makakausap ko na banda na try kong makipag-usap sa mga bar na, sir, ano bang araw yung patay yung araw nyo? Baka pwedeng kausap, kami na lang maglagay, kami na lang sumingit. Tatlong banda kami, mag-long set na lang kami. Ganun, para practice din, or baka makahatak. Then tingnan natin, trial and error. Kasi napansin ko sa underground community, wala naman talagang sistema eh. Lahat mag-experiment eh. Kung paano eventually may maka-breakthrough eh. Kasi tulad nga nung sabi ko kanina, merong ilang bandang maka-breakthrough lang dyan. Lahat yan buhay ulit. Kasi napansin ko nung college, yung kakilala ko, which is 20 years ago, nung nakapasok si Eraserheads, lahat dire-diretso na eh. Lumabas na sila ng bayan. Pero nangyari eh. Nung nakapasok si Wolfgang, lumabas na sila Razorback, sila Breed, parang gano'n. Yun yung parang inaabangan namin eh. Meron lang maka-breakthrough na isa. So parang lahat mag-try. At least baka may makalusot. Edi everybody happy. So, Basically, a home base is what you're looking for. sir? Parang home base ng Bruno is what you're looking for. Parang gano'n. Yung Parang yun. Parang napansin ko, parang bibihira na lang talaga yung masasabi mo na talaga every ganitong day of the week, nandito kami sa lugar na to, parang wala na. Ewan ko. Hindi kasi talaga, Meron ako palang kakilala, whiskey version. Yeah, whiskey version. And then, yung Vicente Color, they're playing sa same venue Dotted 8. every week. Dotted 8 Studio. Oy, Dotted 8. Sir Vic! Shout out sa'yo, Sir Vic. Dotted 8. Dotted 8 Shout Studio. out, Sir Vic. Love your place, Although it's still happening na may mga regular plays pa I rin think it's sila been for the crest. Yan nga eh. Parang bibihira na lang, pero it still happens. Parang kung may gusto kang banda, hirap huntingin eh. Kailangan pupunta ka talaga sa page nila. Diba? Yung parang yung sana may mga tao na tawag neighborhood bar ba tawag doon? Yung Yes. isang barkada, doon kayo lagi pupunta. Diba? Parang sana mabuhay ulit yung mga ganun. Kasi yung mga bar talaga walang tao. Dating Mayrix, dating Dread, eksenang Campo, Dread, middle. Pero, I think, in fairness to everybody, it's been hard all across the board eh. Simula nung pandemic talaga, parang, of course, attendance has been low, lalo na sa mga, I mean, kahit sa poblasyon, you would have really good bars na have very hard up on attendance kasi, diba, hindi talaga siya madali eh. But yeah, in your tama. We should have something that would be like that. Pero
Pero kung meron man nanonood na bar owner dyan na you guys want, we got a lot of bands, man. Sabihin niyo lang. Minsan. Oo, actually. Kasi minsan, pagka mga prod, ang nagiging problema, ang isi-show mo, 3 songs lang, 4 songs lang. Di oras kayo eh. Parang, yung iba talaga hindi malabas yung potential nila. Ganon. Di ba? Tapos kung may Pero- gusto kang sundan, mabibitin ka rin. Ganon. Yeah, pero I think it also breeds a different kind of a competition eh. Para sa akin, I mean, ako, nakakatugtog din naman ako ng mga ganyanan. And I think, siya eh, parang ang ganda niya ring platform eh. Paano paano ka mag-iiwan ng mark with 3 songs? Parang, di ba? So, di ba? Ang saya din eh. Parang cutthroat siya tingnan, pero, I mean, di ba? So, leaning into that, man, ikaw, hindi. You guys only have like 5 songs pa lang. Pero yeah, sorry. May It's mga like songs ako. Actually, we have 9 songs na. So, pag sa live, of course. Pero ang Cash kasi, sir, parang napansin ko, walang middle ground. It's either nasa underground ka or sikat ka na. Wala sa gitna. Parang gano'n, sir. Yung napansin ko ngayon. So, kung halimbawa, magaling ka, at yung 2 months pa lang na buong banda, makaka-level kayo. Unless sumikat ka talaga. Parang gano'n. Walang nasa middle ground, napansin ko. So, parang wala na po promote. Parang kumbaga gano'n, sir. Oo nga, no? Yan ang observation nun ah. Kasi like, sabi ko nga, yun, halimbawa sila Electric Shaman, sila Agatang, gagaling. Dapat nandun sila sa next step eh. Pero, wala eh. Saan yung venue mo? Saan ka pupunta para ma-expose mo yung ganong craft nyo, di ba? Parang, walang nag-i-invest eh. Wala nagpo-produce eh. So, pero in fairness to them nga naman, Agatha plays everywhere, man. Parang kahit saan, basta okay sa sked nila, game sila eh. Okay sa kanila eh. Ganun, sir. Yun. Actually, I'm not even sure kung active pa rin sila Agatha ngayon. Napanood I nila think- parang So yeah. 5 months ago yata. Yun eh, medyo na rin eh. Medyo, I mean, nasa buwan na rin yung eh. Kasi, sinusubaybayan ko rin sila eh. Sinusubaybayan. Actually, they were invited sa event namin on the 14th. And di ko matandaan, basta hindi muna sila nag-go. Pero si Ian, yung drummer ng Agatha, sumali sila. Pero sa Blackout Aurora naman. Isa yung banda. We would love to have Agatha on board, man. LNG boys. At saka cool sila. Podcast. Schedules permitting, of course. Yes, of course. Yun nga. Yun talaga. So, yun. Okay. Sige. Any questions? Meron pa ba ang Z, Rigel, John? Some questions, Well- mga quick questions lang. One more. Go, John. Okay, Z. Okay, ako na ba? Okay, ano lang daw, mga hypothetical fun questions lang. So, if you were an Yeah. artist, what would you do? Excuse me, ma'am? If you weren't an artist right now, wait. You know what? Let's change that because I think you have a day job. So, if you could time travel to watch any concert, whose would it be? SRV, ang Stevie Ray Vaughan talaga ang gusto ko. Stevie Ray Vaughan. SRV. Okay, Stevie Ray Vaughan. Okay, so, if you could recommend any rising artist or band that you think people should be listening to, who would it be? Or which band would it be? Sa ngayon, parang wala pa ako pili. Okay. Kahit sinong band na unang pumasok sa isip mo. No questions asked, nothing, no follow-up. Yung rising band ngayon, Kahit sa sige. underground. Oh, yung pwede mo Pwede. panlaban ng suntukan. Nakilala ko na parang napanood ko na rising band na pwede. Oh, yung feeling mo na talaga, ito, sure bet to.
Well, yun nga, yung dalawa, si Electric Shaman tsaka si Agatha. Actually, kung lalo na yung mga bata, masuportahan lang yung feeling ko, puputok yung mga yun. All right. End with one life lesson or a message that you wish your listeners would take away from your songs. Okay. Enjoy lang. Enjoy na lang yung mga songs. Tapos, don't take life too seriously. I like Enjoy lang that. tayo. Sabi ko nga doon sa isang kanta ko kung may problema ka, as gabi na, huwag mo na isipin. Kasi bukas meron ulit yan. Hindi mo uubuts yan. Na parang bubuelo ka na, hindi, bukas okay na yan. Sige, okay lang hindi tumawa. Hindi mo uubuts yan. Kaya araw-araw, enjoy mo na lang. That shit is Totoo yan. gold, man. Ginto Oo. yun, ha? Huwag na gawing komplikado ang hindi komplikado. Yes. Thank Let's you go with for the time, ha. Ilalagay natin yun sa quote. Quote namin sa Sorry, pero kukot ka namin dyan, ha? Ito yun, ha. Gagawa namin na snippet. Actually, nirecord pala yung kanta pero di pa tapos Okay lang yan. Mas parang nakaagyang. So, where are we going to catch you in the next coming days and months, weeks? Ang next ko is actually next Saturday kay Mom Lance sa Nebe of Tasti. Ang hirap. Sa may Same tayo na problema. Santa Lucia. Ganun. Tapos sa 20 kay Chocolate sa Sagiho. Kung tama yung naalala. March 20. Tama? March 20. One last question from me. Like, if you could give an advice to anyone who would like to create a band right now, na siguro mga gano'n na nasa 40s, 30s, ganyan, ano yung advice na pwede mong ibigay sa kanila for those who are afraid to create their own band? Mahirap talaga sa umpisa. Pero pag nakalusot ka na, nabuo na kayo, sarap. Sarap, grabe. Ang sarap. Pwede akong tumutug araw-araw, okay lang. Masaya ako. Nasarapan talaga. Pag-passion mo talaga. And pag sinuwerte ka na yung mga kasama mo is go inside dun sa gusto mong genre. Swerte ka na nun. Correct. Gaya ng sa lineup mo ngayon. Magkakatitigan na lang kayo, alam nyo na kagad yung gusto yung mangyari. Which is pipihira na. Kaya nag-ano ko natutuwa ako sa mga, sorry kanina, medyo yung mga tanong ko medyo pang kinikilala ko lang kasi si Sir Anton dito. Wala pang kumbaga nag-start kayo as a band talaga, mga post-pandemic na eh. So, relatively new, bago pa rin. Pero, pagdating sa tugtugan, parang gets nyo na kagad yung isa't isa. At saka hindi pa kayo magkakilala ng ganun katagal. Parang yung pinakamatagal na member is parang wala pang 2 years. If I'm not mistaken, if I remember it correctly. Diba? Yun, tama yun. Kailangan gusto mo yung ginagawa mo. At hilig mo rin yung tinutugtog niya. Madali rin lahat pag ganun eh. Madali na yung ganun. Walang conflict. Lahat, pag meron ka nilatag, lahat excited. Uy, pakinggan natin yan. Uy, ganyan. Okay yan. Let's go. Yan, yun ang Kasi hindi naman sila yung first na nakasama ko. Yung mga nakasama kong iba, parang hirap talaga mag-adjust eh. Pero yung mga ibang members kasi, siguro, mga templado na rin sa eksena eh. Kaya hindi ka na may... mga experience na rin. So, yung basis, sir, parang nag-ano dati, nag-iibang bansa. Yung basis. Tapos yung drummer din, medyo season na rin yung drummer. Ako actually, hindi. Bahala na, parang gano'n lang yung muto ko. Bahala na. Iba talaga pag newer na yung mga members, magkakatitigan na, no explanations, no questions asked. Talagang magagawa at mangyayari. Yes, sir. Saka mas mabilis. Sige, bukod sa mga mga na natin kanina,
na napag-usapan natin kanina, ano yung pwede pa namin asahan sa Bruno? In the coming months, coming years, ganun. Bukod Yun sa, nga, sa 4 new songs, bukod doon, sa upcoming gigs, ano ba? Ano ba yung mga pwede pang may share na ng Bruno sa Yun nga. akin? 4 new songs, tapos, yun lang, tuloy lang. Tuloy lang sa labas hanggang sa eventually, sana lahat ng banda maging okay. Ganun. Lahat eventually okay. Ganun. Yun lang naman. Ayun. Okay, sige. Platform, saan ka namin pwede makita? Bukod sa Spotify, bukod sa YouTube, bukod sa sa Facebook, meron pa bang ibang mga platforms kung saan namin pwede kayo pakinggan? Actually, dumaan sa DistroKid yun. So, parang pati sa TikTok yata, tsaka Instagram, meron. Parang ganun. Nice. Nice. Parang Okay, full ilalatag na lang. platform. Yun, ilalatag na lang namin yung mga social media platforms nyo post this show. Yun. Again, before we wrap up, remind ko lang yung episode natin next week will have per vids. Okay, and then after per vids, magsiskip muna kami ng isang Sunday. We jump on to the 14th of March. Local Brew 126, courtesy of Stellar Production. We'll be having on the 14th Party Janetti, Kathala, No Wankers, Love for Blackout Aurora, Return to Eden, LADR, Whiskey Version, Balatenga Boys. Again, this is on the 14th of March. Motorista Grill and Bar. This is in Quezon City. Show starts at 7 p.m. and may ticket po tayo, 100 pesos lang po yan. Okay, katumbas na 10 Malboro lang yan, napakamura. So let's go. Oh, by the way, there's also merch coming up. There's going to be merch available pre-show and post-show. Also on the show itself, there's going to be shirts. So, we're going to have something for you guys to commemorate by. Yes. At saka very affordable yan. And it comes with a sticker. Local Brew sticker. Yes. Okay. Okay. Sige. Ano pa ba? May pa-plug pa ba kayo? John Z. Rigel? Oh, wala na ako. Okay na. I think I'm good. Rigel. Yun, ipa-plug ko lang, pogi pa rin ako. So, yun. You know, well, Sing. Ikaw, Jelbax. Okay na ako pare. Okay. sweet lover Okay. pa rin. Tapos, yung mga nag-release na, ulitin ko lang ulit nag-release na kami ng schedule. So, meron kami after ng event namin on the 14th, nadyan pa rin April 5, Death Threat. April 12, Gin, Rum and Truth. And then on the 19th of April, Negative 13th X-Ray. And then magpapahinga ulit ang Local Brew, babalik na kami ng Mayo. Meron na kagad 3 banda na naka-line up dyan. Okay, for the month of May. But too soon para i-announce. Pero stay tuned. Okay, so that's it for today's, or rather for tonight's episode. Again, my name is TJ. Together with me, John, Z, and Rigel. Again, Sir Anton, maraming salamat sa pagpapaunlak. Maraming salamat sa oras. Salamat. Medyo hindi na natin papahabain ng konti. Baka mag-extra ka na sa parking ticket. Maraming salamat, sir. Mamatay na yung ilaw sa likod. Palas cheese na pa man din. Oo. Maraming salamat, sir, and drive home safe. Sige, sir. Salamat, Anton. Thank you. Salamat. Good night. Thank you. Happy Sunday. See you next week. Okay. Good night. Sige, sir. Good night.